sa buong Kapuluan. You've got 22 after 9 o'clock on a Wednesday evening, 5th of November. 3 araw na lang birthday ng tatay ko. Malapit na. Maghahanda ako pa para sa iyo ng cake. Oh. Dahil deads ka na, malalaman ko na lang nandiyan kapag blinuo mo yung candle. Hala, namatay yung Cindy. Ay, nako. Good evening po sa ating lahat mga kaibigan. Well, we all know that the next big thing is Christmas. Pasko, di ba? Pasko na kasunod na na ating pagkasalu-saluhan mga kaibigan. Tapos na ang piyesta ng mga santo at ng mga yumao. Pasko na ang kasunod. Yehey mga kaibigan. Oy, advance Merry Christmas to everyone. Kanina pagka-nood ko ng Showtime, hindi ako nakapanood ng Itbulaga kanina na nadaanan ko lang sa bahay, di ba? Yung lamesa ng mga horado, di ba? Naka-decorate na ng Pampasko. Nakakatuwang isipin mga kaibigan. I'm not so sure pero pupusta ako isa ang Pilipinas. So ang mga Pilipino po isa po sa may mga pinakamahabang selebrasyon ng Pasko. Ang tagal natin mag-celebrate ng Christmas mga kaibigan. Ang totoo niyan, tsaka lang tayo titigil sa kaka-celebrate ng Christmas kapag nag-Valentine's na. No? Hindi ko alam. Ang laking gastos din pag napaktay ka ni Hadong. Tawagan niyo ako dali over 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Maligayang bati po mga kaibigan sa lahat ng mga nakaantabay sa labas ng Pilipinas at maligayang bati din po at pagpupugay sa mga nakaantabay mga kaibigan through their earphones, yung mga nasa bahay-bahay po nila, yung mga pauwi. Nakaantabay po sa mga pambubling sasakyan at hello po sa mga bisita ko ngayon po mga kaibigan na nakiki-aircon po dito sa booth namin. Naparepair na po namin yung aircon ng mga ginaw po dito, promise ha. Magkakatabing din magkakakilala, pag ginaw pwede magyakap-yakap basta walang mali siya. Human jacket. Yee! Sabi kong bisita rito mga kaibigan, sabi ko nga sa inyo kung kung meron ako networking group, malamang na-downline ko na lahat ng mga bisita ko, kahit minimal lang yung mga 1.5 lang per head, Okay, mapito sila, may dumalaw dito, pwede mong linlangin yung pito para pag-ambagan yung 1.5. Sige na, di ba na, pangalan nyo sa kasama nyo, tumulong naman kayo sa kabuhayan ko. Bakit kasi bako yan, bawal yan dito. Ay, nako. Sabi dito sa aking Twitter, Papa Jack, ano po ba ang objective mo tonight? Ba't nyo ba laging tinatanong? Wala nga kaplan-plano itong show na ito. Basta kwentuhan, di ba? Mga kaibigan, bagang magkakaibigan naman, nagsama-sama, di ba? At nagkakulitan, wala namang kailangan plano, wala namang kailangan agenda, walang kailangan ihandang topic, di ba? Pero syempre, sana pag tumawag kayo sa akin, wag natin pag-usapan yung ekonomiya, ha? Oo, wag natin pag-usapan yung mga medical terms. Sana pag-ibig, no? Maligayang bati po mga kaibigan sa lahat po ng mga dalagang nag-tuck in today. Ayan, hello po. Tuck in, laki ng puson. I-tuck out mo yan, hoy. Hello rin po sa mga dalaga mga kaibigan na naghanging today. Paktay, diba ng puson. At maligayang bati po sa lahat ng mga dalaga mga kaibigan na nag-spaghetti pero nakalimutang mag-shave ng lek-lek. Hanggang ngayon. Ay ba, hello din po sa mga lalaki, yung mga yung mga kabaro ko mga kaibigan na pag tinignan mo sa malayo, parang baho tignan na pero paglapit mo bango pala. May ganang lalaki, di ba? Ganyan ako pag nakita mo sa malayo, baho naman tignan nitong lalaki ito. Pero paglapit mo sa akin, bango pala. Pero may mga lalaki mga kaibigan na pagtingin mo sa malayo, baho, paglapit mo ang baho talaga. Wala pa lang nag-iba talaga. Nako, paktay ka diya dong. Ay, binibiro lang kayo ha. Friends tayo. Mapipikom pa. Sus naman itong mga to. Tawagan nyo na kadali over 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Ang dami kong visit sa booth ngayon mga kaibigan ha. At nagkakapilahan na po dito. Kala mo may libreng pakain dito ng siopaw tsaka siomay. Kasama ko dumating pa. Ganda. Chicks. Sexy. Ay, sorry. Malis na siya. Uy, sa mga nag-text sa akin maghapon mga kaibigan, wag na kayong magalit, ha? Oo.
Kasi, tawag nito, naiwan ko po yung cellphone ko sa bahay maghapon. Hindi ko alam, tatanga-tanga po ako eh. Ang galing ko talagang tao eh. Nakaligtaan ko pong bibit yung telepono ko. Baka may tumawag po mga kaibigan sa akin maghapon o sa mga kaibigan ko nakikinig sa akin. Huwag kayo magalit, hindi ako napag-reply. Well, nasisiguro ko naman walang kaibigan kong tumawag sa akin. Hindi mo tinatawagan ng mga yan. At kung sakali mga kaibigan, wala namang kaibigan nakikinig sa akin. Mga tropa ko. Nanonood ng TV ang mga yan. Ang tawag sa taong hindi nag-aahit ng leklek ay katutubo. Sosyal, katutubo. Sabi ni Sir Kimpi De Leon. Uy, Sir Kimpi, advance Merry Christmas to you. That pala pang Christmas na yung yung aking background. Try kong maganap bukas ng pang Pasko. Yung mga kaya maganda mga tugtugan pang Pasko. Gusto ko yun sa ages eh. Ibigay nyo na ang aming Christmas bonus. Si Sir Mitoy nakasubaybay. Pabati naman si Love Merly Ann. Sweet. Tanggap pa. Si Mama Nesty Parks. Maligayang pakikinig po. Naku talaga. Ito naman si Mama Nesty. May sama na naman ng loob. Tawagan kita mamaya. Hello po sa mga masamaang loob ngayon. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Teka lang, may caller pala ako na sa kabilang line kahapon pa. Diyos ko, nabugto na ang mata. Si Lala ng Makati, siya po ay 33. Hello? Hello? Lala? Lala? Hala, kinain na siya ng telepono. Namatay yung linya? Hello? Hello? Ate Jenna, nandiyan ka pa rin ba? Hello? Hello, Lala? Gusto mo ba ng saging? Gusto mo subot ng saging ko? Hala, namatay yung line. Ano ba yun? Kasi naman eh. Hello? Namatay yung linya. Meron natin akong bisita mga kaibigan na balat. We are going to get Lala back on the line mga kaibigan. But in the meantime, nais ko lang pong imbitahin lahat po ng mga nilalang mga kaibigan na bukas po ang ACS po bukas pala sa Sabado pala nasa barangay Kalulot Fatima Street Kalulot, San Fernando, Pampanga. Invited po kayo para manalo ng napakaraming cash prizes mga kaibigan para po sa Pride Kabisyo ay panalo promo sa Sabado November. Ano ba Sabado? November 8. November 8 sa Sabado mga kaibigan para po sa Pride Kabisyo ay panalo promo mga kaibigan. Handog sa atin ng ACS. Mag-ipon lang ng Pride Detergent, Shield Bath Soap at Unique Toothpaste na proof of purchase para makasali sa bingo video kasi long raffle draws at iba't iba pang games. Maraming games. Hindi lang Palo Sebo kasama. Nakasali naman Palo Sebo. Nakasali na ako. Awa ng Diyos, hindi ko naakyat. Ang bigat ko eh. Nilalagyan ng mantika yun yung pool. Tapos ang mangyayari dyan, pag marami kayong aakyat, pag tutulong-tulong kayo, ang unang agenda nyo, maakyat yun hanggang mapahid sa mga damit nyo yung oil para mawala. Tapos kung sino yung maswerteng aabutan ng wala na nakapahid na oil, siya na yung makakaakyat doon. So gusto kong sabihin na I'm proud ako yung nagsakripisyo. Pero walang ganyang games sa darating pang Sabado sa Fatima Street Kalulot, San Fernando, Pampanga mga kaibigan sa Integrated School ng Kalulot mga kaibigan. Para makasali sa Pride Bingo Games at sing-along, magdala lamang ng 3 pirasong Pride 40 gram, 1 bingo card. Pag 6 na pirasong 40 gram ng Pride ay 2 bingo card. Shield Bath Soap 1 piece, 60 gram pack is 1 bingo card, and 1 piece of Shield Bath Soap 120 gram is 2 bingo cards. Unique Toothpaste 6 pieces, Unique Toothpaste 10 ml sachets, 1 bingo card, and 1 piece of Unique Toothpaste 50 ml is 2 bingo cards mga kaibigan per DOHFD permit number 727 series of 2014. Kasegway na naman. Diyan naman yung caller natin. Hello? Hello, Papa Jack. Ay, bakit niyo binaba kanina po? Ay, hindi po. Bigla siyang nawala. Ano yan? Magic? Kailangan
Kausap kita. Sabi ko, hilo ko ng hilo tapos binaba mo pala. Tsura mo. Hindi, Papa Jack. Ikaw, galit agad? Hindi ako galit. Ganito ang mga Ilocano. Normal namin to pasigaw. Kahit nga nag-aaya kaming kumain, kala mo lalasunin ka namin. Oo, totoo nga. Ganun kami. Pasigaw lahat ng bagay. So, hindi na kami kakain pag galing sa'yo. Hindi naman. Parang lang. Parang lang. Sige. Ang mga Ilonggo, kahit nagagalit na, malambing sila. Di ba? To, hayop ka to. Ganun, di ba? Di ba tatay ko, Ilonggo tatay ko, malambing sila eh. Oh. Sa amin Ilocano, pagkakain na, tatawagan kita, Lala! Di ba? Pag Tagalog, Lala, kakain na, di ba? Sa amin sa Ilocano, iba. Ganito. Ano? Lala, oy, mga nun! Ganon. Mga nun, darsam na, lumamis, di ka, inabraw, manong, nakalututong. Nasamit, jay tabungaw, kon kabatitewon, manong. Oy, sitaw lang tsaka patola yun ha. Baka ano na iniisip nyo ha. Lala, ilang taong ka na? 33. Matanda ka sa akin, matanda ka sa akin. May ganon? Bakit? Sinasabi ko lang katotohanan. Ayaw matanggapin no? Totoo kaya? I'm only 21. Okay. Thank you for believing. That's so nice of you. Anyway, you are 33, you're from Makati. What part of Makati are you from? Answer me. Poblacion. English. Poblacion. Really? Yes. Are you near the salon? Yes. Are you near the JP Rizal. Wow! You're so amazing. Malapit lang sa salon namin, amazing na. Amazing. Anong ginagawa sa buhay ni Lala? Nag-work. Anong work mo? Call centers. Talaga? Yes. Anong favorite color mo? Blue. Blue? Yes. No, ano klaseng blue? Marami Royal blue. Social. Pang mayamang blue ang gusto. Royal blue. Sige, napalitan ko na. Kasi ginagamit ko yung mga favorite color niya sa ano eh. Ano ba ang itsura ng... Yung royal blue, yung parang ano, di ba yung... Teka lang ha. Mayroon bang royal blue ngayon? Hindi ito yun eh. Parang light blue. Hindi royal blue yung light blue. Hindi. I mean, Hindi maingay dyan. Hindi, nasa office kami. Ha? Okay, ba't kayo maingay? Bakit kayo maingay? Ha? Kayo? Hello? Hindi na... Quiet! Go! Get inside the locker. $33 ka na from Makati. Sige na. At buti nakakatawag ka kahit na na nasa trabaho ka. Break namin. O talaga? So pag inabot tayo ng tapos ng break mo, babagsakan mo ako bigla. Hindi naman. Naku, Ox 7 na sa Avaya, ganon. Avaya ba ang gamit nyo? Hindi. May mga pagkakataon ba pag nag-overbreak ka, pinapa-Ox 7 mo sa kasama mo yung... Uy, pa-Ox 9 naman ako. Hindi naman. Hindi ako makakabalik eh. Tatakbo ako ng Mega Mall sandali, gano'n. Ay, hindi. Bawal yun. Bawal yun. Bawal yun. Bawal talaga. Kahit sa'yo, bawal eh. Pero ginagawa namin dati. Sa mga yung government lang. Huwag ka na magbintang, te. Sinasabi ko lang, te, yung totoo. Noong mga pagkakataon ba, pag nakasaya ka sa FX, Lala, tapos nagkatabi ka nagbabasa ng text, nakikibasa ka? Hindi, private yun eh. May mga ngayon nga nakikibasa sa akin dito eh. Wala na kasi silang magawa. Wala silang ka-text me. Sige na, mag-usap na tayo tungkol sa... Ano bang tinawag mo sa akin ngayong gabi? Hingi lang akong advice. Oh. May asawa ka na ba? Wala. May anak lang. Wala kang asawa? May anak ka? Ang galing mo. Hindi, kumbaga wala akong ngayon. Ikaw na, Papa Jack, kinakabahan ako sa iyo eh. Ang paggawa ng baby ay cooperative. Dalawa kayo dapat. Alam ko. Siyempre wala akong ka-partner ngayon. Asan na yung tatay ng bata? Nasaan mami niya? Bakit nandun? Naghiwalay kayo o never kayo nagsama? Naghiwalay kami. Ako yung umalis. Ang ganda mo, ha? Talaga? Hindi, kasi may mga hindi mo ma-explain yung kumbaga, kaysa away kayo ng away, di ba? Kasi lumalaki na yung bata eh. So, gusto ko naiyak tuloy ako.
Wala pa yung cue, wag ka muna umiyak. Sige. Yung Papa Jack naano ko sa'yo Mamaya-maya pa yung cue mga sige na nga. 10:30 pa. Gano'ng kalaki na yung anak mo? 7 years old na siya 7. ngayon. Gano'ng katagal na kayong hiwalay na tatay niya? Magsa-7. Nakailang jowa ka na mula naghiwalay kayo? Actually, wala. Why? Naku, lonely pem-pem. Talaga? Yes. Bakit hindi ka na nagmahal ulit? Kasi baka kasi maging ganun ulit kasi 'di ba mahirap magsalita tapos. Kaya ang inaano ko kasi Papa Jack, kasi siya yung tatay na anak ko. So, malay mo dumating yung time na ganun, 'di ba? So ayoko kasi hindi ako nasalita tapos Papa Jack kasi gusto ko yung siya pa rin yung tatay na anak ko, ganun. Ay, gusto mo magbalikan pa kayo? Oo naman, kasi... Sino ba may iingay dyan? Akala mo kinakausap kong iingay. Office mate ko Huwag kayo makialam kung meron pa kailangan sasabihin. Bakit niyo napayuhan to? Tumawag pa sa love ratio. Quiet. Go to 7-Eleven or Papa Ministop. Jack, tumawag na siya sa'yo before Ganun ba? Oo, kaya lang Tinan mo, nasira ka pa buhay niyan. Dapat di ka na tumawag. Matadamay ka Hindi, pa. actually, iba naman yung suggestion niya Sige. Yes, sa akin. Sige na, pag-usapan natin yung tungkol sa iyo. So, gaano katagal kayo nagsama noon? Mga 2 years. At ano talaga yung dahilan ng pag-iwalay niyo? Actually, Papa Jack, kasi para siyang, mas matanda yun sa akin, Papa Jack siya yung parang buhay binata siya. Parang wala siyang pakialam. Kumbaga pang sa mga problema para sa akin lahat, mga gastos, pag sa kanya lahat ng happy sa kanya lahat. Kanya, pati sahod niya sa kanya lang, ganun. So, tsaka Papa Jack, tsaka pagka kunyari umiinom siya, ganyan, wala akong pakialam. Pero kami ng dalawa pero hindi kami kasal, Papa Jack. Ayun. Nag-decide din kasi ako, Papa Jack, kasi araw-araw kami nag-aaway. So, ayoko kasing lumaki yung bata na away, yung gano'n, yung sigaw ng sigaw siya. Kasi tsaka namamahiya siya, Papa Jack. Okay. Pinapayaan niya ako sa maraming tao. Pagka konting bagay. Ate, yung radyo, marami na ako nababaan sa ganyan. Suplado ako, alam niyo kung bakit yan, kasi cute ako Huwag niyo nang ulit-ulitin ko pa yung part na yun kasi naiinis na ako sa sarili ko. Teka lang ate. So, tonight you're calling my show because you want to talk about him? Ha? Oo. Okay. Nagre-reach out ba siya ngayon? Nagpaparamdam ulit sa'yo? Actually, pag nag-uusap kami, Papa Jack, gusto niya yung lumabas, yung anak namin, na gusto niya makita, gusto niya rin mahiram. So, never niyang nahiram yung baby from you? Hindi, kasi galit yung family ko sa kanya Oo, mali yun sorry Opo, mali talaga. Hindi niyo na nabigyan yung bata ng ng larawan ng buo at kumpletong pamilya sa isang tahanan. Pinagdamutan niyo pa ng pakiramdam na magkaroon ng tatay sa tabi. Mali na yung part na yun. Oo. Oo, alam ko yun, Papa Jack. Kaya lang kasi, Papa Jack, yung mga dapat niyang gawin, hindi niya nagagawa. Hiwalay kasi yung part na yun, Hiwalay yung part na yun, ate. Yung mga bagay na, yung obligasyon niya, ate, na hindi niya nagawa, hiwalay dun sa karapatan niya makita yung bata. Kasi tatay siya yan, Sige, at ano bang pag-uusapan natin tonight? Kasi Papa Jack, hingi ako advice kung ano yung dapat kong gawin o let go ko na siya, ganon, or buhay. Let go? Ate, 7 taon na kayong hiwalay. Oo kasi nag-ano pa rin ako, Papa Jack Yung nag-wait pa rin ako, baka maging okay pa, magbago siya. Kailan ba kayo huli nag-usap? Bago mag-birthday yung bata, yung magsa-7, August. August this year? Yes. Okay, anong klaseng usapan ng ang meron noon? Hindi, usap kami, nagplano, parang, na bago mag-birthday siya, kaya lumabas kami, kasi para maano yung bata. Kasi ako, Papa Jack, gusto ko rin naman na kahit na tuloy kami. Natuloy ba yun? Hindi kami natuloy, Papa Jack, kasi parang iniisip ko na rin na sana kung talagang gusto niya talaga, yung gagawa siya ng paraan. Parang nag-ano na rin ako na baka
napipilitan na lang siya. Parang ganon. So nag-assume ka din. Nag-assume. Ganito, Lala. Can you tell us yung mismong araw na naghiwalay kayo 7 years ago? November 2000. Kasi magbago mag 1 year old yung anak ko eh. Okay. 2008 yata or 9, parang ganon. Ano yung turning point ng araw na yon? Kasi Papa Jack, napagod na ako eh. Yung paulit-ulit na lang. Mayroon okay kayo ngayon, 1 week, babalik ulit siya sa ganung sitwasyon, ganon. Bawat ugo. Hindi. Yung araw na yon, di ba? Nag-away kayo. Opo, Papa Jack. Okay. Ang dami niya na kasing dahilan eh. Ano yung eksaktong pinag-awayan nyo nung araw na umalis ka at nag-impake ka ng gamit mo? Ano po, yung pumunta sila sa patay, ganyan. Okay, saan naman yung patay magpunta sa kanya, di ba? Oo, Mukhang parating na yan, nakatago talaga ako. Hindi, Papa Jack, kasi dahilan niya nagpunta raw siya sa patay. Kaya lang every day, iba-iba yung reason niya. Okay. So late na umuwi, ganun? Oo, late, ganyan. Okay. Saka malalaman mo rin na iba siya, ang dami niya ng dahilan. Sabi ko nga si Marcos malapit na mag-birthday, Soy. baka pupunta. Ginaganon ko kasi ang dami niyang dahilan. Yung office mate niya, birthday, nagpabinyag, may nagpakain, nag-treat, ganon, may patay. And that happened dati ng on a regular basis nung time na yon. And then one day napikon ka, Napagod na ako kasi Papa Jack eh. impake ka ng gamit mo at Oo, umalis ka nag-impake. nang wala Oo. siya sa bahay. Hindi, nandun siya. Nasa kawarto lang siya. Hindi ka niya pinigilan. Pinigilan niya ako, sabi niya, nagbabago na raw po siya. Okay. You can be honest with me, alright? I wanna ask this question. Umalis ka 7 years ago, ate. Balak mo ba talaga makipaghiwalay noon o nagpapahabol ka? Ay, hindi naman, Papa Jack. Ha? Hindi ako nagpapahabol. Kasi ate, kung talagang plano mong umalis nung araw na yon at hindi ka lang basta nagpapahabol, bakit di ka nakapag-move on after 7 years? Kasi, inaano ko na rin sa anak ko, yung parang, gusto ko rin buong pamilya rin. Bakit ka umalis? Kasi, inaano ko sa kanya, Papa Jack, na magbago siya, yung parang ganon, na gusto kong minsan isang araw na magbago siya, naging okay na yung ano niya, parang ganon, kaya lang parang wala pa rin pagbabago eh. At kung sakaling nagbago siya, Lala, do you think yung presensya mo sa buhay niya na malayo ka naman will be enough para ma-appreciate kung nagbago siya o hindi? Sa akin, Kasi, di ba, nagkita ba kayo sa loob ng 7 years? teka lang, 4 years, teka lang, yung 4 years old ng anak ko, doon na kami nakita, Papa Jack, sa birthday ng anak ko. Okay. Wala na, hindi, doon lang. So, once lang. Once lang. Okay. Sa nakalipas na 7 taon na magkahiwalay kayo, once lang kayo nakita, birthday. Kumbaga kinailangan pa kasi birthday ng bata. Kaya lang hindi So pwede pala tayong gumawa ng kwento ngayong gabi, di ba na? Nagbago siya wala ka lang talaga dun Tama mali? Ako naman kasi nagaya, Papa Jack, para pumunta siya Hindi, yung nga yung point Alan, di ba? Kasi kaya ako sinasabi sa ito because di ba ang statement mo sa amin ngayong gabi ay umaasa ka pa din. Right? Di ba? Umaasa ka na magbago siya. So, pwede pa lang gumawa, kung ako yung lalaki, gagawa ko ng kwento, di ba? Nagbago ako. Wala ka lang talaga dito nun. Hindi lang tayo nagkikita, nagbago ako. Hindi kasi, Papa Jack, may mga friendship din ako na alam mo, diyan nagiging mali ang isang relasyon. When you base your impression, di ba, from other people. Kaya dapat nag-uusap. But anyway, ate, kaya ko sinisingit yung part na yun, ate. Di ba? Kaya kita sinasabihan na, paano kung nagbago siya? At wala ka lang talaga doon. Diba? Kasi ang sabi mo sa amin, nag-aantay ka. Ano kasi pag-aantay yan? After 7 years, nag-aantay ka? O kumukuha ka ba ng lisensya? Or are you looking for someone who can tell you it's okay to have another guy in your life dahil may nanliligaw sa'yo ngayon? Be honest. Papa Jack, marami. Ganda! Ganda mo! Marami. Yes. Have you ever dated anyone? Kasi Papa Jack, ang hirap kasi. That's just a yes and no. But why, di ba? Why can't you answer? No. You're lying. Hindi. Siguro lang. See?
Hashtag mahirap magsinungaling kay Papa Jack. Sige, tuloy mo yan. Te. Yan. Pagdarasal kita. Have you ever dated another guy after niyo maghiwalay? Yes. Okay. Gusto mo sabihin ko sa yung bilang? Ano? More than 3. Isa lang. That's not true. We all know that. It's only because nandiyan yung mga office mates mo. Ano na? Andiyan kasi mga office mates mo kaya hindi mo maano. But anyway, ganito Lala. Sorry siguro nga tama yung ginawa mo na makipaghiwalay sa kanya kung hindi naman niya kayang ibigay yung obligasyon o hindi niya kayang pangatawaran yung obligasyon at maging responsable sa magiging tatay at asawa sa iyo nung time na magka-live-in kayo, di ba? Yeah, actually, yun ang payo ko, di ba? Pag ang kapartner ninyong lalaki, wala naman kayang iambag sa buhay ninyo at pabigat lang. Nanay ka na, tapos ikaw pabubuhay sa kanya, walang trabaho, iwanan nyo, di ba? Tama yung ginawa mo, ate. Kung eksakto yung kwento mo, I am all for that. Tamang iniwan mo siya. Kaya lang, on the other hand, napaplastikan lang ako sa tanong mo kasi. Diba? Umaasa pa rin po ako. Tumigil ka nga, huwag kang plastic, Lala. Anong klaseng tanong yan? Hindi kayo nagkita sa nakalipas na na 7 taon, nagkita kayo once, di ba? Doon sa kalagitnaan nung 7 taon, dahil nag-birthday yung anak ninyo, tama? Tama. Hindi mo pinapahiram yung bata sa kanya. Can you tell me, ate, what are the indications, di ba, na umaasa ka talaga maliban doon sa sinasabi mo na, Papa Jack kasi po, sabi ng mga friendship ko ganito. Come on, you have got to be kidding me now, girl. Oh, sosyal. Siyempre, galing ako Mega Mall ngayon. Na-aircon na ako ng mall. Someone is courting you. Someone is tailing after you right now. Tama ba? Kasi, ate, ganito, kasi naman, ate, pwede kasi magpakatotoo, ayaw mong gawin eh. The reason why you're asking that Hindi question... kasi Papa Jack, mahal mo pa siya. No, hindi mo siya mahal. Tumigil ka. Di ba? Kasi, Yes. kasi ate, kung pagmamahal ang tawag mo dyan sa ginagawa niyong dun sa naging communication ninyo, ate. If in the past 7 years, di ba, nagkita kayo ng once, di ba, at hindi ka naman din nag-reach out and you believed your friends more than reaching out sa kanya, tatay ng anak mo yan eh. Di ba? At kung maniniwala kayong pagmamahal yan sa kanya, ate, di ang baba pala ng kahulugan ng pagmamahal sa'yo. Di ba? Yan lang ba ang pagmamahal para sa'yo? And I believe tonight, the reason why you're asking that question, because may nag-trigger. You are compelled to come up with a decision tonight. Or maybe in the next coming days. May naliligaw sa'yo ngayon, te? Oh, meron. Okay. At gusto mo siya, no? Hindi. Hindi mo gusto? Hindi mo gusto? Hindi ko siya gusto. Okay. Kasi Papa Jack, ang hirap eh. Kasi siyempre, di ba, malaki ni anak mo. Parang sabi ng, inano ko ng anak ko na, kumbaga, ayaw niya mag-entertain. Pagka pumunta sa bahay, ganun. Parang, nakakonsensya din ako pagka, So, nagpupunta yung lalaki sa bahay nyo? Once lang naman. Ate, pag once nagpunta, hindi nagpupunta. Pumunta, once lang, isang beses lang. Hinatid ako parang gano'n. Mahirap talaga na magsinungaling, ate. Kasi kung hindi mo pala gusto, bakit nagpapahatid ka nga pala? Hindi. Group, naman yun eh. Group, okay. Friendship din namin siya. Sige. Nahirapan ka sa akin, no? Hindi. Ganda mo, ha? busit na pa yung collar sa akin. Ano ba ito si Papa Jack? Pwede namang makinig lang sa kwento, dadagdag pa na eksena eh. So, ilang beses na kayo nagsine ng lalakin ba? Nagsine? Ay, hindi kami nag-date na ganun. Okay. Yung group date lang, once lang, kasi parang kaibigan din namin siya. Okay. Yun lang. How many times this guy, di ba, had been to your place? Isa lang. Do you really want, ate, to press the button? Are you sure of your answer? Once lang?
Gusto mo talagang lock in your answer. Bet on your baby. Bet on your baby. Bet on your baby. Aray ko, sakit nun. Ano te? Ano yun? Ilang telepono nakaangat? Hello, Papa Jack. Hello. Asan si Lala? Sir, umiiyak. Bakit? Kasi yung kwento kanya kasi, naiyak talaga siya, Papa Jack, kasi yung the whole story hindi niya masabi. Mahirap. Ate, mahirap tumawag dito kung... Oo nga po, sir. Kanina pa nga kami anyway, ito na po siya uli. Nagpahid lang po ng luha. Wait lang po. Wow, may... Lala! May PA ka? Teka lang, Papa Jack. Ito na. May PA? Wala mo akong gino-joke ko ka, tapos umiiyak ka naman. Hello, ito na po. Oh, ang galing, may PA. Bakit ka may PA? Hindi, wala na. May tagahawak ka ng phone pag gusto mong umiyak? Hindi, ikaw talaga, Papa Jack. Kasalanan ko pa ngayon. Ano ba itong buhay na to? Ikaw naman, Papa Jack, eh. Ate, sorry Okay, ganito Sabi nung kasama mo, hindi mo masabi yung buong kwento. No? Hindi ko maintindihan kasi siguro nga mayroon kang tinatago kasi wala akong nakita na parte ng usapan natin ang pwedeng ikaiyak mo, no? Oh. Kapag hindi mo kunento yan, isipin ko, umaarte ka lang. Kasi hindi ko talaga maintindihan, di ba? Ba't ka umiiyak? Gusto mo load, no? Hindi kita bibigyan. Tinitipid ko yung load. Ba't ka umiiyak? Ano na? Iyak na lang. Hello. Ano? Ba't ka ba umiiyak? Wala lang, Papa Jack, hindi ko kasi masabi lahat. Baka gusto mong sabihin lahat, ate. Paano kita maintindihan? Ayun na, hindi ko kasi Papa Jack eh. Bigyan mo akong clue, hulaan kita. Kasi sa family, Papa Jack eh. Family nino? Family ko? No, hindi family ko. Okay. Bakit? Kasi parang siyempre sa mga nangyayari, galit lahat sa kanila. Sa kanya. Galit lahat? Kanino? Dun sa tatay na anak ko. May nag-tweet. Pakatotoo ka na. Galit lahat? Kasi naman yung mga maingay sa paligid mo, wala maitulong eh. Doon nga kayo sa may kantin. Ang ingay. Hoy! Ganito, Lala, Apo. Your family, ate, di ba they're not really okay dun sa tatay ng anak mo? Okay. Which is normal, di ba? Oo, tama. Okay. Ano nakakayak dun? Sorry, ate, 7 taon na to. And tonight, you're crying as if, di ba, this is very, very fresh and I don't get it. Unless you tell me, ate, I will understand. Sabi mo kaya na magpakatotoo siya. Hello. Ano, ate? May patutunguhan ba to, ate? Hello, Papa Jack. Oh. Ayun. Kasi nga po. Hello. Oh. Ayun nga po kasi kahit gusto kong magbalikan, ayaw ng family. So, Ayaw nina? Ano siyang ka dyan? ayaw po ng family kahit na gusto kong makipagbalikan sa kanya. Nakikialam kasi yung mga kapatid ko. Pero yung guy naman po, gustong-gusto niya naman eh. Paano mo nasabing gustong-gusto niya? Marami na pong time na nag-attempt siya na mag-usap kami. Kaya lang every time po kasi na kakausapin ko na siya, nalalaman lagi ng kapatid ko, inaaway ako. Tapos inaaway din po yung husband ko. So, pag sinabi natin, Lala, na na maraming beses siya nag-attempt para makausap ka, ilan yung marami na yon? 10 beses. Nabilang mo talaga sa mga. Opo. The last time yung nag-birthday yung daughter. 1, 2, 3, 4, 10 10. Okay. Papa Jack. Kailan yung last, ate? Yung Netong nag-7 yung anak ko. August. Yeah. Alright. Okay. Tapos, magkikita na sana kami. Kaya lang, kasi yung anak ko, alam ng tita niya, so baka magsumbong yung anak ko, natakot ako na ang kikitain namin yung tatay niya.
Yun. So, ang kinakatakot kong malaki dito, yung pakikialam ng parents ko. Kahit na gusto kong bumalik sa kanya, gusto na magbalikan, nakikialam kasi yung parents. Hindi sila nakikialam, ha? Apo. Hindi sila nakikialam. Tanggalin mo sa utak mo yung term na nakikialam sila. Ipapaalala ko lang sa'yo, ate, ha? Nung time na umalis ka dun sa poder ng lalaki at nag-impake ng gamit, kayo ka tumakbo? Sa family ko. Okay, so huwag mo sabihin nakikialam sila. Kasi sinalukan nila, tama? Opo. Okay. Ganito, ate, ano? 7 years, kanina tinanong kita, ilang beses kayo nakita sa nakalipas na 7 taon? Sabi mo once. Totoo pa rin ba yun? Opo, totoo Once, po. okay. Opo. Ganito, ano? Nag-a-attempt siya na makausap ka. Hindi ko makita, di ba? With the advent of Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, emails, and everything, ate, bakit parang ang habang proseso na mag-usap kayo, parang dami na daanan? Ayun. Hindi explain to me bakit, ate. Marami nga po kasing nakikialam. Hindi, ate, bakit? Alam ba niya number mo sa cellphone? Opo. Oh. Paano malaman ibang tao nag-usap kayo sa cellphone? Yun. Pagka ganun po kasi sinishare ko sa mga friends ko. Hingi ako na advice kung dapat ko pa ba siyang balikan. Pero ang totoo naman siya lang talaga yung lalaking minahal ko hanggang ngayon. Kaya hanggang ngayon hindi ako nag-entertain talaga ng Nag-entertain ka, nagpatid ka. I mean, ng serious boyfriend talaga, Papa Jack. You know what, ate? I do not really get your story, ano? Hindi ko siya masakyan ng buo. Unang-una, ate, kung paniwala ka kasi na gusto kang balikan ng lalaki, ano? Tama, mali. Opo. Hindi ko masakyan, ano? Kasi kung ako yung lalaki, taga saan ba yung lalaki? Taga Commonwealth, Quezon City. Saan ka nakatira? Sa Makati. Sa Makati. Isang sakay lang ng bus yan, tama ba? Nga po. Okay. 7 taon din nagkita. Kasi kung ako yung lalaki, ate, may anak tayo, at nakikipagbalikan ako sa'yo. Okay? Dahil ikaw naniniwala ka, gusto niyo makipagbalikan, tama? Opo. Gagawa ko ng paraan kasi alam kong galit yung family mo sa akin para yung family mo magustuhan ako. Hindi ako pupunta sa'yo kasi alam ko na gusto mo na ako eh. May anak tayo eh. Diba? Ginawa ba niyo yun? Siyempre hindi, tama? Opo. Oo. So, ate, napaplastikan lang sa tanong ate na, Papa Jack, aasa pa ba ako? Aantayin ko ba siya? Nag-effort ba yung lalaking yan, ate? Kasi hindi nga eh. Kaya lang hoping ako kasi, ang katwiran ko kasi parang siya yung father ng anak ko. Parang at the end of the day, siya pa din. Ayoko kasi siyempre Okay. babae yung anak ko. Sige, ganito ane ko. Kunyari ate, paniwala ko siya. Ay, talagang gusto mo siya. Di ba? At the end of the day, di ba, kahit balibalik na natin ang mundo, tatay siya ng anak mo. Parang ganun yung eksena dito, di ba? Opo. Okay. Ang tanong dito, Lala, ikaw, kung talagang mahal mo siya, may ginawa ka rin bang paraan, ate, para ma-solve yung problem? Diba? Mga kaibigan, ganito, ano, pasensya na kayo, I'm not really buying the story. I will summarize your own story for you. Can I do that right now, Lala? Yes. You are 2 people na may anak and still in love with each other. Tama, mali? Tama. You are 33. Ilan taon na siya? 52. 52. Yes. May edad. Opo. You are 33, he is 52, ate, may anak kayo. Do you want me to believe, ate, na sa nakalipas na 7 taon, kung talagang nagmamahalan kayo, nakagawa ang mundo ng paraan para wag kayo magkita? Kasi kayo mismo, hindi kayo gumawa ng paraan. Opo. Diba? So, kaya ko sinasabi sa ito, kasi yung tanong mo, Papa Jack, mag-aantay pa ba ako? It's very irrelevant. After 7 years, you are asking that question? Kung mag-aantay ka pa, 7 taon na nakakaraan. Wala ka rin namang ginawa. You have wasted that a good amount and good number of years of your life. Ayun. Kasi Papa Jack, hindi rin naman po siya nagseseryoso sa mga girlfriend niya. So, hoping din na someday magkakaayos kami. When you are 33, ate, di ba? The notion of someday, it's very scary because you are already 33. And when you are 52, ate, the notion of someday is a lot scarier. Anong someday ang pinag-uusapan natin dito? Ba't ba ako galit? Hindi naman. Hindi ka magaling. Hindi naman. Ayun lang. So, ilalet go ko na talaga. I mean, mag-entertain na ako ng serious na pwede ko makasama for the rest of my life. Wow. Kanta ito. Why you have to be so rude?
Ayun. Tinext ko nga siya, Papa Jack. Sabi ko makinig siya. May sakit ba siya? Lumabas daw po siya, ayun yung makinig. Ayun. Diba, naniniwala ka mahal ka? Come on! 7 years? Once kayo nagkita, kung totoo siya sabi mo ha, na hindi ako naniniwala once lang kayo nagkita eh. Once lang nung nag-4 po Diba? talaga. Once lang. Sa loob ng 7 taon na nakaraan, bilangin natin, 7 ang New Year na dumaan, 7 ang Valentine's Day na dumaan, 7 ang birthdays na dumaan. Kung tag-isa kayo ng birthdays ate, 14 na okasyon yan, di ba? Sa 7 taon na nagdaan, di ba? May 7 piyesta. O dahil kanya-kanya kayong piyesta, 14 na piyesta ang dumaan. Ang mahal na araw, mga kaibigan, kung 1 linggo yan, di ba? O, di alam mo na. 7 times 7. Huwag nyo nang sagot sa akin, di ko alam yung sagot. Ganong karaming araw ate na may okasyon at holidays, hindi kayo nagkita. And you believe mahal ka niya? And then you tell me, hindi naman po siya nagsiseryoso sa mga girlfriends niya. Kung nakapag-effort siya ate na mag-girlfriend, bakit di siya nakapag-effort na puntahan ka at makipag-usap sa magulang mo kung talagang mahal ka niya? Ayun. Alam mo, tanga ka. Okay naman, Papa Jack. Papa Jack! Papa Jack! Po, Hello, Papa Jack! Hello. ano ba yan? Dito ako. Kasi pa-out na po kami ng office, sinabot na ako ng time namin. So, can I call you back tomorrow? No, you cannot. Thank you very much for trying. Bye-bye. She's gone, mga kaibigan. Mahirap tulungan ng tao, mga kaibigan. Ayaw naman ng tulong. Diba? Kung tutulungan mo, hindi mo welcome ang tulong, bakit pa? Ay, nako. Sos. After 7 years, now you're asking the question, Papa Jack, makikipagbalikan ba ako? Of course not. Alright, we are getting another caller, mga kaibigan. It's 832-6171 or 1-800-10-100-5683. Batiin ko lang po yung maiingay na bisita ko dito, tatampalin ng dollars yung maingay. Susungangain ng cellphone. Ganun. Pero pagkatapos kanya na yung cellphone. Mag-ingay isa, mag-iingay ako para masunganga ako ng cellphone. Ay, nako. Social yung caller, may PA, sabi dito. Woo! Royal Blue, di ba? Sabi ko, ano? Royal Blue po, kagaya ng kulay ng flag ng bansa natin. Alam ko. Yun, di ba yun yan, Royal Blue? Pandugong bughaw. Ang Royal Blood. Sabi ni Riley, ang bait mo po sa Twitter, Papa Jack. Bakit? Anong ginawa ko sa Twitter? It's at Papa Jack on TLC 907, mga kaibigan. I'd like to say to Dr. Estrella and Dr. Lim of Mendez, Joel Mendez and Mendez Medical Group and Wellness Center kanina. Nandiyan po kanina, mga kaibigan, maligayang pakikinig po. Tita G, maligayang pakikinig po sa iyo. How are you? Ikaw, how are you? Nag-aalala ako sa iyo. Ha? Kung ano mo? Umuwi ka na. Tigilan na natin yan. Kamusta ka dyan, tita? Ay, nako. Basta nga tayo ng mga komento ko, ano. Swiss yun, kuro-kuro pala palagay at komento. Sabi dito, may nakikibasa na naman ang screen ko. Asan ba yung tubo ko dito? Sabi ni Van Diesel, oh, Papa, ate, ba't tumawag ka pa? Black you. O nga, black you, te. Basta, malaki yung tanong ko sa, sa caller natin, mga kaibigan. Pakiramdam ko, hindi siya naging asawa. Naging pangalawa siya. Basta ayoko mag-assume. Hay nako, napansin lang yung caller, pa-cute lang ang peg. Papansin. Hindi naman nahirap magkwento. Hindi madali, mga kaibigan. Kaya lang, do not call my show, di ba? If you are not prepared or you are not ready to share the story. Kasi
Wala naman tayo ibang pagkasaluhan dito maliban sa kwento. Di ba kung pwede kang pagsaluhan ng botido, sana yun ang ginawa natin. Hindi, kwento talaga dito. Tapos di mo kukwento ng buot. Hulaan kita. Wala pong available na tarot card ngayon. Balatag ko to. Aba, ang susunod na baraha ay barahan ng kamalasan. may caller na ulit? Si Jenda. Huh? Jen. Hello, Jenda. Hello? Ang ganda naman. Jenda talaga pangalan mo? Hindi po. Ay, talaga? Gusto mo bang sabihin ko sa'yo kung anong pangalan mo talaga? Hindi. Sige na nga, Jenda na nga. Anong favorite color mo, Jenda? Blue. Blue din? Ay, gano'n ba? Ano ba yung last color? Sige, blue na rin sa'yo. Para ibang shade na lang ng blue. Ay, Jenda. Ilan taon na sa Jenda? 35. Ate, lakasan mo. Sa office kasi ako. Nakrinda. Ba't pa kayo lagi na sa office? Ilan taon ka na po? 35. Taga Muntinlupa. Call center ka ba? Hindi. Ate, hindi ka pwedeng bumulong. Makikinig ang buong Pilipinas, bubulong ka. Ano, kaya mo ba tuloy ito? Sige po, kaya. Kulungin mo na lang ng kamay, ha? Okay. And I will try my best to be of help sa iyo. Okay? Okay. Bumulong po siya lalo. Ano po ang trabaho ni Jenda? Finance officer Uy, talaga? sa isang transpo company. Transportation company? Opo. BLTB? No. Cisco? Private po ito. Ano na? Private. Private? Yes. Private na transportation company? Yes. Nanginginig ka ba? Hindi. Kasi kinokontrol ko yung voice ko. Bakit? May mga tao ba dyan? Opo. Nakatingin, alam nila tumawag ka sa love ratio? Hindi. Hindi? Ewan ko kung nanonotice nila. Sige na. May asawa ka na? Anta. Complicated. Wala, parang Friendster lang. Di ba sa Friendster, no? In a relationship, single, tsaka it's complicated. Nandaan, tinaray ko lang talaga. Makapasok ako. Oo, nakapasok na te, ha? Huwag na kaya mabunot pa yan. Di ba na naman naisip, naku talaga itong mga taong to. Sige na, Jenda, magkwento ka na. Ay, okay. Actually, I'm a mother of 3. And then, basta to make story short, Okay lang, short, basta loud. yung husband ko kasi parang, ano ka siya, seaman. Seaman Okay. yung husband ko. And then, yung naniwala siya sa mga chismis, ganyan. Yung bang wala siyang tiwala sa akin. Tatakot ako. Tapos, pwede pa ako, sir, mag-transfer sa phone? Sa Sure, I cellphone? will wait for you. Do you have to put the phone down or do you just have to go away and come again another day? Pwede ba kayo tumawag? Hindi na ako makapasok. Teka, tatawagan. Same number? Teka lang ate ha. I will ask someone to talk to you on the other line. Opo, okay Then lang. we are going to ask what number to call. Kunin natin yung number na tatawagan sa kanya. Cellphone po? Ay, hindi po cellphone, te. Pag cellphone, salary deduction yun sa akin. Ay, ganun. Ano, do you need us to call Sige, you no back? na. Or No na lang do you po. just need me to pray for you na lang? Hindi. Wala na, okay na to, tuloy na natin? Okay na, okay na. Sige mga kaibigan ha. So naniwala ang iyong mister sa mga chismis. Yes, office mate ko. Okay, so ang ibig sabihin niyan, kung office mate mo ang nagsabi ng chismis, ibig sabihin, hindi ka gusto ng ka-office mate mo. Kasi kung gusto, kung gusto ka niyan ate, kahit na kahit totoong may ginagawang kasalanan ka, hindi yan magkukusa magsabi sa asawa mo, di ba?
Na-totally sa ka-office mate ko. Naniwala siya na na-link ako sa ka-office mate ko. Ah, mali na naman ako ba? Sige na. Ayun. Okay. Then, So somebody told your husband na meron na kang meron daw akong ganyan. Affair. Yes. Previously kasi, sa parang one time lang siguro. Sa one time, ay twice ganyan. Ate, huwag ka na magpaka-plastic pa. Kung one time, sure ka dyan. Huwag yung parang nakalimutan mo na. Kasi kung twice lang yan, madali maalala yan. Twice kasi gumimik kami dito sa Padis. Ah, sa Padis? Andun ba ako Hindi ka noon? rin nakita doon, wala. Ano ba yan? Dapat nagpupunta kayo sa Padis pag maganda doon kasi doon ko pinupo yung mga kanta tsaka kinakanta ko na maayos, mga matataas, mga Celine Dion, gano'n. Tapos, Ayun. So, nag-ano lang kami, parang barkada kami, ganyan. May naggaya kasi sa amin na may despedida, so ganyan. speak louder please. Then hanggang sa, yun, ganun lang. Tapos, nung dumating yung mister ko, parang okay kami, ganyan. And then, siguro napansin niya rin ako na, kasi na-notice ko na buntis ako. Then, after nung nalaman ko, parang, kasi, maselan ako magbuntis. Teka, dumating yung asawa mo galing barko. Pero, after 3 months na yun, ganyan. So, Okay, so gumimik ka ate twice siguro, kanya hindi ka sure no? With your friends, parang barkada. Opo, yun. Kung parang lang, ano talaga yon? Hindi, barkada kami Barkada. dito. Ka-office mates mo. Ko, ganyan. Office mates mo. Yes, and then Alright. yung And then relatives ko. after nung gimmick na yon ate, 3 months later, dumating yung mister mo galing Di ba, barko. siguro mga 6 months, ganyan. 6 months after nung gimmick na yon, Opo. dumating siya galing barko. After 3 months naman, dumating siya, nalaman ko buntis ako. So, Okay, yun. so 3 months na siya nandito nung nalaman mong buntis ka. Opo. Okay. Tapos, siyempre, parang napakasalan ko na po kasi magbuntis. Parang nawalan, parang nalamig ako sa kanya, ganyan. Parang doon niya ako pinag-isipan na may iba daw ako, ganyan. Hanggang sa nagtanong-tanong siya, ganyan. Yun. Tapos hanggang sa lumalim yung niya, parang pinagdudahan niya ako. Ng kung ano-ano. Okay ate, nalaman ba niya yung gimmick na yon, yung twice na yun? Opo, yes. Dahil ini-email ko yan, sinasabi ko sa kanya. Lahat sinasabi mo sa kanya? Opo. So there's no way na malalaman niya na gumimik ka at nalaman lang niya yon dahil nagsabi ka ng kusa? Opo. Nasa barko pa siya, sinasabi ko na ganyan. Okay lang, ganyan. Okay lang sa kanya. Ate, speak louder please. Help me out here. I am having a hard time trying to hear your voice, ate. Sorry. Hindi naman tayo magka-phone pa. This is a radio station. So please bear with me here. Okay po. Alright, napapa-English ako pag naiinis ako. Ayoko to. Nagiging tusoy ako lalo. So, yun na po. Yun. So, after February 2012, Hmm. 2013 na, sir. 2013. Okay. So, yun. Parang, bigla na lang siyang na may lalaki ganyan, parang ginudge niya agad ako na meron daw, ganyan. Sabi ko, parang may naniwala siya sa chismis, in short. Sino ang nagbigay sa kanya ng chismis? Paano nakaabot sa kanya ang chismis? Dati, I'm interested dati. A relative Kaninong relative sa akin. nakarating sa kanya? Okay. And then yung sa mga friends, yun naman friends ko na Okay. Genda, para lang para lang maging honest ka na ilang beses ka talaga lumabas kasama ng mga kaibigan mo? Kasi wala namang kaso doon natin. You're actually right to go out and have fun. Pero ilang beses? Hindi kasi I suppose Tatlo pala. Tatlo. Yung last is Mamaya 67 yung last po na. is may participation naman yung company. Ano po yung pangatlo? May participation naman yung company. So, hindi naman totally gimmick. Okay, was there a particular guy, ate, na dapat niyang pagsilosan doon sa tatlo daw na okasyon na lumabas ka? Meron siya sinasabi, pero dito kasi sa amin, lang kami, parang kuya, barkada, ganyan. Kasi family corporation kasi to. Okay. So, yun. Doon na siya parang
yung treatment ko sa kanya, parang nanlamig ako kasi nga very critical na po ako magbuntis kasi pangatlo na. So, doon ako parang natatakot na parang ganyan. Paano pang critical? Paano yun? Sobrang, ang tawag, sabi ng manipis yung matres. Okay. So, yun, nung nalaman kong ano, parang, yung second nga, parang ano na po, alanganin na ako. Okay. Kasi sobrang critical nga. Then yung pang third pa. Okay. Ayun. Sorry ate, hindi pa kasi magkakadugtong yung detalye mo no? I'm trying to connect the dots, pero wala pa eh. So anong kinalaman niyan ng mga kinuwento mo sa Hindi, pag-uusapan na-notice niya na nalamig ako and then nag-come up sa isip niya na meron akong iba, ganyan. Okay. So, dahil sa pag-gimik-gimik ko, pagbabarkada ko, ganyan. Okay. So, yun. Hanggang sa medyo lumalim na yung galit niya, lahat na lang. Mm-hmm. Yun. So, for 2 years na parang komplikado talaga yung ano namin. Pag tumarating ate, yung pangatlong anak mo ate, nung nanganak ka, andito pa ba siya o wala na siya? Wala pa siya. Wala na. Nasa ano na ulit. Parko na siya. Apo. At mula noon, nakababa na ba siya ulit? Hindi pa. Yes, nung July. At wala nag-improve sa samahan ninyo? Nung unang dating niya, zumbat siya ng zumbat, walang katapusang ano. Sabi ko, parang pinaprove ko sa sarili ko na wala akong kasalanan. Yung parang pero It's okay, you can be honest with me. na-brainwash na kasi siya. Nino? Nung mga kapag-anak niya, nasa paligid niya. Yung mga kamag-anak ba niya na according to you na may brainwash sa kanya ate ay kapitbahay mo? Hindi. Nandito ako sa Muntinlupa. Yung kamag-anak niya is nasa Batangas. So paano nila nalaman natin na ikaw ay gumigimik? Hindi ko po alam. Siguro mga chismis, ganyan. Kayo ba mag-asawa ay friends sa Facebook? Dati. Ngayon hindi na. Kailan pa? Since 2013. What triggered you? Sino nag-unfriend ka na sa kanino? Ako po. Why? What was it that you didn't want your husband to see? Kasi if I'm the girl and my husband is doubting on me, I'm not going to unfriend my husband. Unfriend ko lahat yung mga kamag-anak. Let alone sobrang ate, asawa mo yon, di ba? Yun nga po kasi sinobra niya na akong dinahon. Yung pagkatao ko, pamilya ko. I have to be honest with you, Janda. Can I do that? Yes. It's better to believe that you did something unacceptable than to believe na wala talaga. You sound so guilty. I'm not guilty. Well, you sound so guilty. Hindi. Are you not? I'm not. Was there ever a... Nasaktan lang ako kasi yung... Ate, was there kahit na a little bit of truth sa binta niya sa'yo? May nakarelasyon ka bang katrabaho mo? Wala po. Have you ever flirted with somebody or No. or have, di ba, did this guy Hindi, flirt siguro po naging nanibago lang siya kasi hindi ko naman dati ginagawa. Ilang parang lang ako na mag-communicate ganyan. Kasi ate ganito kanina, you were trying to cover things up kanina eh. Sabi mo kasi once or twice lang po, sorry, tapos nakalimutan ko. ate, no, you did not forget. Ate, hindi mo makakalimutan kang 3 times na yan. Di ba? Okay. Ang 3 pirasong mangga, hindi mo kailangan bilangin. You have to look at it, alam mo 3 yan. Di ba? Visually, you know 3 yan. So you're covering something up. I am not saying you did something wrong. It's just that, ate, you cannot explain yourself very well. And if I'm your husband, ate, I'd feel the same. Unless, magpaliwanag ka na maayos. He is far away. Yes. Di ba? Ganda ate, Okay.
I'd like you to understand where he's coming from. Can I do this? Yes. He is far away, ate, and during those times na ikaw ay nayayang gumimik, you go out. Tama? Okay. At pagdating niya, buntis ka after 3 months, di ba? Malamig ka sa kanya. Alright? Hindi ko nga makuha, ganito, ano? Genda, ano? Ang totoo niyan, may butas yung kwento mo. Inantay kita madulas eh. Hindi po. Di ba, maliwanag ko sa'yo ha, para ma-realize mo kung saan yung butas ng kwento. Ha, okay lang? Okay. Nanlalamig ka kasi dumating siya. 3 months later, you found out you were pregnant. Tama? Nanlalamig ka. Tama? Nalamig ako kasi Sa kanya, kasi gusto ko nga siyang sisihin dahil nag-usap na kami na hindi na pwede kasi nga delikado na magbuntis. Okay. Okay, ate. Be it. Hiwalay na kwento yan. Now, I'd like to know, ate, and understand, asan ang kadugtong nung gumimik ka na part dun sa dumating siya at nalalamig ka sa kanya? Kasi hindi magkadugtong eh. You were not compelled to tell me about those nights, ate, na lumabas ka with people that your husband is doubting you with, na may karelasyon ka o may ginawa ka doon, ate, kasi wala siyang kinalaman sa kinikwento mo ngayon. Sa utak mo lang galing, ate, yung paglabas mo na gumimik ka and you went out, and Paddy's Point was one of the places that you visited, ate. May nangyari doon, ate, na hindi ka dugtong na kinikwento mo ngayon, pero sa utak mo, ate, merong something doon, ayaw mo lang sabihin, ano yon? Walang kinalaman yung Paddy's Point eh. Walang kinalaman yung lumabas ka, gumimik ka, ate, sa kinikwento mo na lamig ka. Unless, may ginawa ka doon. Wala po. So, ba't mo kinendis? Di ba? Kasi wala eh. It's not connecting to anything. And you are telling me about it. Yun nga, kumbaga, di ba, na-chismis nga na ano, hanggang, Ganito, ano? Okay. Genda, apo. hindi ko alam kung kaya ka naguguluhan dahil you needed and you need to stay quiet because you're in your workplace, ate, or you're trying to create another version so I'll be satisfied with answers. Ganito natin, ano? Ganito yun, ano? Ate, hindi kita pinagbibintangan, ha? Ina-analyze ko yung kwento mo, okay? Alright, ganito yung kwento. Okay, I'll tell you, ha? Okay lang? Ako yung asawa mo, dumating ako. Ito yung kwento, ha? After 3 months, pagdating ko galing barko, we found out that we are pregnant. Diba? We are gonna have a baby. Yun yung kwento, diba? Nalalamig ka sa akin. And then maybe you blame me na ano. Yun nga, parang gusto ko siyang sisihin. Ate, sige, ayun yung kwento, ate. Ayun talaga yung kwento eh. Yung nanlamig ka sa kanya. Tapos, ano ang mararamdaman ko? Wait lang, ate, wait lang. Listen to this one. Ano ang mararamdaman ko kung yung lalaki, ate, at inaaway kita o nag-aaway tayo kasi nanlalamig ka and you're blaming me dahil dapat hindi na ako nagbuntis pa, blah blah blah. And then all of a sudden, ate, nangangatwira ka sa akin. Bakit? Once or twice lang ako gumimik ka. So, kru, asa ka dugtong nun? Yun yung dating ng kwento. Parang, Unless, ate, significant sa iyo yung pag-gimmick nyo ng 3 times daw. What really happened? parang, nung lamig ako, parang doon na siya bakit ako nalalamig, ganyan, hanggang sa, may nagkwento sa kanya. Speak louder, please. Yun nga yung pag-gimmick, which is, alam naman niya yung pag-gimmick ko. Doon na siya may mga pinagtanungan siya na may kaklose daw ako dito. Kami kasi dito, barkada. Either, kasi family family corporation, may mga pinsan ako, tito ko, na dito nag-work. So, Please. doon sa mga nakausap niya, yun, iba yung dating sa kanya na, okay, so, pag after daw ng gimmick, parang kanya-kanya ng which is not true. Okay. Was there ever a time may sinabayan ka umuwi? Kami, sir, sabay-sabay kami umuwi. Yes pero, or no? Yes. Pero, may, kasi kami, may shuttle kami. So, we can use vehicle. How many occasions ka nagsabay ng lalaki pinaghihinalaan niya? Once.
Pero, I'm not the last na ihatid. Kasi marami pa kaming kasabay. Yun yung parang doon siya parang ang dami na pumasok sa isip niya. Halos lahat na puro negative na. So, to sum up, parang na-brainwash na siya. Hindi siya na, ate, he is not being brainwashed. He is being logical. Siguro nga, kumbaga, And you sound so gusto niya, guilty. Nakakagawa siya. I'm not guilty. I said you sound so guilty. No. I'm not saying, ate, that you are guilty. Kasi I'd like to believe you. It's just that I just had to be honest with you. Kung tatanungin mo ako ngayon, Jenda, magkaibigan tayo dito. I'd like to remind you, ate. I'd like to get out of you, of this mess, ate, if that's the reason why you called my show. Tulungan kita dito. But if the question to me tonight, ate, is mas madaling maniwalang may ginawa ka o mas madaling maniwalang wala kang ginawa, mas madaling maniwalang may ginawa ka. I have to be honest with you, ate. Wala akong ginawa. Hindi ko sinasabi mo, ano ka? Hindi ko sinasabi may ginawa ka. But which is easier to believe? Yung wala o yung meron? Tinatanong kita, ate, di ba? Ano ang dugtong ng mga sitwasyon na So, yun nga, yung parang naghinala na siya na, yun, may hinatid ako. Pero, kung hinatid man ako, grupo po kami, I'm not the last nga na hinatid. So, gabi na lang ako umuwi, parang ganyan. Ako po kasi, yung trabaho kasi is, madami akong hawak. So, usually talaga, gabi na ako nakauwi. Yan sa mga ganong bagay, pinag-iisipan niya na, minsan hanggang sa lumalim na yung mga ano niya, yung mga hinala niya, ganyan, hanggang sa sumobra na yung away, hanggang sa ngayon komplikado na yung ano namin, parang kaming hiwalay na. I try to defend myself, pero puro negative kasi nasa isip niya. Hello? Was there ever, ate, a situation or a gimmick? Kasi doon umikot yung kwento kayo yung gimmick. Ano? Meron bang pagkakataon na gumimik ka, ate? Kasi sabi mo, kinikwento mo na sa kanya lahat. Yung email, di ba? You're emailing him, ate, ng lahat ng pagkakataon na gumimik ka. Meron bang pagkakataon na gumimik ka na hindi mo sinabi sa kanya? And he found out when he was already here. Yung pang... Yes or no? Yes, yung pang second. Can you say that again? Ano pa? Can you say it again? Yung pang? Yung pang second. Kasi third yun, di ba? Yung first in-email ko, second, hindi ko Speak nasabi. louder, please. Ate, ang taas na po ng metro ko dito. Kasi, ate, inaangat ko yung ano dito, yung aking... Sorry, kanina, maayos eh. Inangat ko dito, tinutulungan na kita, ate. Kahit nabasag na yung tenga ko. Marinig ka lang ng mga nakasubaybay sa atin. Kasi this is a radio station, ate. Okay. Di ba? Okay. Why didn't you tell him about yung pangalawa? Hindi kasi ganun ako ka-open. Yung communication namin, hindi ganun ka-open. You said kanina, you emailed him everything. Minsan You're pag telling me na kami... hindi ka open sa kanya. Paano yan? Hindi, minsan pag kami, signal, yung may nahiraman silang... Nakasan mo ba? Yes, parang habang. May nahiraman silang broadband, ganyan, nagkaka-internet siya. Pero may time na tsaka ako busy rin kasi, minsan wala akong time sa kanya, mag-email. Minsan lang yung once, yung So, pinayagan naman niya ako, sabi, sige, okay lang. Did you hope, di ba na sana hindi niya malaman yung gimmick na yun, yung pangalawa na yun? At some point? Kasi ate ganito, bakit di mo sinabi sa kanya yung pangalawa? Kasi po, bira sila magka-signal. Kasi ate, kahit wala siyang signal, pwede mo siyang i-email. And he is going to receive the mail pag nagka-signal siya. So, hindi excuse yun. It doesn't make any sense. Siguro dahil hindi ko na rin talaga na-email or wala na akong time. At ate, ganito. Pumayag siya ng Okay, at Jenda, sinasabi ko sa ito, ate, malamang narinig mo sa kanya itong mga pinagsasabi ko ngayon. Tama, di ba? Kasi kung ang sagot mo ulit ngayon, kasi po, busy po ako, pero may time kang gumimik. Di ba? And if we have to be logical about this, the only acceptable explanation that we can come up with is, sinadya mo hindi sabihin. Ngayon natin, kung sinadya mo hindi sabihin na pwede pala at may paraan palang masabi mo sa kanya
Nakakapagtaka ba kung magduda siya? Yes, siguro at that point, yun na, nagduda na siya sa akin na naglihim ako sa kanya na bakit hindi ko Ate! pinalit lahat. Gusto mo ba bigyan kitang prayer book? Magdasal tayo? Anong bulong eh? Ha? Sorry. Siguro mga 7 to 8 na ako dito. Tulungan mo ng kamay, te. Parang awa mo na. Tulungan mo lang ako kasi gusto kitang matulungan natin. Okay, sige. Yeah. I know it doesn't feel good na mapagbintangan kung wala kang ginawa. But believe you me, you sound guilty. No, I'm not. See? You're defensive. Hindi ako defensive. I'm just Siguro, saying you sound guilty. I'm not saying you are guilty. Hindi po. Walang nagsabing guilty ka, te, but you sound as if you are. Kasi akala ko you're accusing me. Kasi ate, yung utak mo nakapeg kasi na mag-defend. Kasi nga siguro kakadefend ko sa asawa ko. Ay, hindi. No, bahala ka dyan. Iinis na kami lahat. So, yun na, Papa Jack. So, yung situation namin ngayon is, yun nga, parang napaka-complicated. Meron bang mga ate, Jen, incriminating pictures? Yung pag nakita ko parang close kayo dito. Ano pa? Meron bang mga incriminating... Ay. Wait lang po, tinatawag po siya ng security guard. Ano po yan? May mga photos ba atin incriminating o nakakadudang tignan na nakita niya? That's a yes, right? Yes. Okay, thank you for being honest. Nauna pa akong sumagot sa'yo. Inisip ko yung mga pictures namin. Yes, meron. Pero, Let's try to switch ate yung sitwasyon. Ikaw yung nasa abroad, pag uwi mo may nakita kang picture without any details. Kunyari hindi nalamig yung partner mo. Will you be mad? yes. O di ba normal siya at ikaw hindi normal dito? Tatawag na yung guard. So, yun po, Papa Jack. So, ngayon, napaka-complicated na. Ang hirap maging single mother. Doon nandiyan yung sustento, pero hindi naman sapat. Ang hirap talaga. Opo, ang hirap po. Ano nag-agree ako sa partner? Hindi, Ma-agree ang parang malaman. Ano ba itong mga... na-judge po ako na wala naman akong kasalanan. Okay. Janda, you were not judged. Kahit yung mga tao. He was just being normal. Kahit yung mga tao. I'm sorry, ate. I'm not buying your story. I'd like to believe you, ate. I'd like to help. I'd like to be... I'd like to assist you, ate, to at least save whatever it is. Maybe I can tell. I'm a guy. Diba? Maybe from a point of view ng isang lalaki, sana may masabi ako sa'yo. Diba? I hope I can tell you something. Diba na makatulong sa'yo para masabi mo sa kanya pag nag-usap kayo. Sinabi ko na lahat. Pero hindi siya makinig sa akin. Wala, mag-time out ka na daw. Naki-aircon ka sa Hindi pa kami office. nakiki-aircon. Naki-aircon ka sa office. Tura mo. Nasaan na yung lalaking yung pinag-uusapan natin dito? Yung pinagsilosan niya. Dito pa rin. Pero wala na siya, nag-out. Pero we're still working same company. Did you like the guy? Hindi po. Kakaibigan lang talaga. Kasi mga pinsan ko nga mga nandito. Kaya ganda na. Stop telling me about it's a family corporation. Minsan ko sila. Yeah. Kasi you sound more defensive pag ganun ka. Kasi para walang way na pag-anuhan pa ako pa. Parang
So, yun po. Yung basta doon nag-umpisa yun, yung nawalan ng trust sa akin. Na buong pagkatao. Kasi, to tell you, sir, nung binata pa siya, marami yung babae. Ngayon iniisip ko, parang binabaliktad na niya ako. No. Sobrang dami. As in, nahuhuli ko. Okay, ate. Jenda, Apo. that part kasi, diba, that happened before. If it was a crime he did against you, at nangyari noon, at napatawad mo naman siguro siya kaya nagsama kayo, di ba? It's not supposed to be a part of what we are going to talk about tonight. Kasi it doesn't make sense. Will Sabi never ko make lang sense. po. Alright? Sabi ko lang. Di ba? So, yun yung ano ate, yun. So, this is typical ate kasi pag nagpapalusot ng tao, ganito magkwento, magulo. Hindi, kinakabahan lang ako. Kasi, yung mga tao pa kasi dito. Okay, let's try to to summarize your story. Pwede ba? Sige po. Okay. He was away, working abroad. While he was away, 'di ba, for several occasions, 'di ba, you were out with friends. Tama? One of those night outs na you were with your friends, hindi ka nagsabi sa kanya intentionally. And he needed, di ba, na mag-imbestiga and to find out ng personal para malaman niya. So there was a deliberate, an intentional actions para itago sa kanya isang pagkakataon na yun, which I doubt isang pagkakataon lang. Sorry, ha? Isa lang naman, sir. Okay. Let's try to pretend that you did not tell me once and then you changed your mind, and then two, and then thrice. So, let's try to pretend that. Let's say I'm stupid enough to believe you now. Right? Kasi ate, hindi ako gago at hindi ako tanga, ano? Kasi yun ang gusto mong maramdaman ko. Tatangahin ko sa babajak, baka maniwala. Alright? Okay. Hindi po. Ipagpalagay na natin. Kung ikaw yung taong nandun sa kabilang party ate, halimbawa, pagpalitan natin ikaw at siya, magpalit ng pwesto ngayon. At ang eksenang inabot mo ate ay ganito at nagduda ka, maiinis ka at magagalit kung ikaw pang mumukhang mali. Because it's a lot easier, di ba, for anybody, anyone at all, to believe na meron siyang dahilan para magduda sa'yo than to believe na wala kang ginawa. And I'm listening to your story. Kampi tayo, Yanda. You are a mother of 3. Ate, kampi tayo, ate. Hindi ko naman, bilang kaibigan, ayoko naman siguro na mawala yung tatay ng 3 anak mo. But maybe you can come up and you can tell me a better story, ate. Wala na po. Wala akong story. Yun nga, yun din nag-umpisa nga. So bakit mo tinago yung pangalawang pagka... Yun ate, di ba? Hindi ko naman intentional tinago. Siguro naguluhan lang ako kasi nga parang overwhelmed pa ako na nakatawag ako pero not intentionally tinatago ko sa'yo. No. Hindi sa akin ate. Hindi ko mo... Okay lang po magtago kayo sa akin, mahuhuli ko po. It's okay. Hindi po. I challenge you. Mag-try nyo magsinungaling sa akin. Hindi Pero sa kanya ate. Yes, Hindi mo sinabi sa kanya yan. You intentionally ate kept that from him. Yun ang tanong. Kaya siya nagduda ate. Kaya na nga, nagduda na nga siya. Pero Kailan ba kayo nag-usap? hindi kami nag-usap kasi umalis siya ng July. Noon, July nung bago siya umalis. Then, tumatawag siya sa anak ko lang. So 4 na buwan na kayong Tama ba? Yes. August, September, October, November. So 4 months na. Turning mag-4 na buwan na kayong hindi nag-uusap. Dito sa huling alis niya. Pero nung previous na, alis niya, ganun din. Okay. Ganun din situation. Well, ate, Yung parang sa kanya, hiwalay na kami. baka naman kasi talaga nakipag-iwalay na siya ay walang pumayag. Yes.
hindi ko matanggap. Kasi I was being judged na wala namang ginagawa. Stop making yourself believe na wala. Hindi ka siguro nagloko ate, but may tinago ka kasi. Wala po. Hindi lang talaga ako sanay sa ganong husgahan ako ng halos lahat ng tao. Hindi ka Okay, I arrest my case. Hindi po. Paano ko ba ipaliwanag? Try me ate. I'd like to believe you. Kasi nga po, ako kasi previously office, bahay lang ako talaga. Tapos yung minsan gumimik ganyan, parang buong pagkatao ko na yung... You're missing the point. Jenda, you're completely missing the point. Ay, ano ba yun? Hindi, the mere thing is that yung inakusahan ako na ginagawa kong ganyan, which is hindi naman po talaga totoo. Disappointed ka ba sa akin? Ano pa? Are you disappointed with me? No. Because I wasn't, di ba you weren't able to make me believe you? Ewan ko ay... I'm trying my best to believe your story, ate. I'm trying my best. Kasi... believe in me. Kasi I'm telling you what happened. Ate, kasi kung ganyan ang gagawin natin, ate, dapat makalabas na lahat ng tao nakakulong ngayon. Kasi lahat ng yon magsasabi na paniwalaan niyo po, wala akong ginawa kung ganun Totoo naman kwento lang. po. Totoo naman po eh. God bless you, ate. Yes. Jenda. I hope you find peace and enlightenment. I'd like to believe you. Now, give me something to believe. Hindi ka naman niniwala sa akin. Okay. Come on, ate, try me. Tell me something. You have to remember, ate, you denied to me, di ba, things that I asked you kanina. Hindi, not intentionally po yun. Jenda, Opo. I've been doing this show for quite a long time now. I asked you how many times, di ba? Kasi nanggaling yung detail na yun natin na gumimik ka with people na eventually pinagsilosan ng asawa mo, di ba? I asked you how many times, and this was your answer. Once or twice po, di ba? It was in your, di ba, on your mind dati na pwedeng twice, but you stick with once? Hindi. You never forget if it's twice. Feeling ko kung yung pangalawa ba o yung unang kasama siya kasi hindi lang po totally kasama. Kasi kung hindi ka talaga palagimik na tao, ate, yung dalawang pagkakataon na gumimik ka, mag-stand out yan. You know, dalawa yan. Hindi ka pala palagimik, ate. Diba, kung sana gumigimik ka ate linggo-linggo ko at nalito ka, maniniwala ako sa'yo. Ay, hindi ka pala palagimik eh. Bahay trabaho lang po ako. So kung 3 beses kang gumimik ate, gusto ko bang maniwala sa'yo ngayon, gabi ate, na nalito ka sa bilang? Yes. Wow! I'm not that stupid, Jenda. Okay. Ano ba yan? Okay lang. Ayoko na nga. Bibigyan na kita ng load up, ano? Magkano load mo ngayon na matapos to? Landline to. Ano ba yan? Di wag. There's one thing, ate, na assumption ito, pero I am 90% sure sa assumption ko, ha? Na I'm lying. No, not that. You see? Nangunguna ka eh. That there's a very big part of the story, ate, that you're keeping. No po. Okay. God bless you. Wala akong tinatago. I'm telling you the story. Hindi mo kasi
kilala yung asawa ko, sobrang seloso. Yung sobrang selos niya. Pakilakas po. Seloso po yun, sobra. Kaya siguro nanibago siya ng mga niya na gimmick ako, which hindi ko naman ginagawa. Hanggang sa siguro, puro negative na yung Okay, ate, naririnig niya. siguro ate, that's your story. Kasi yung ako na kausap mo na hindi maniwala, it's a different story. Tapos kung ano man ang sinasabi mo sa kanya na hindi niya paniniwalaan at sinabi niya na maghiwalay na kayo at ang tanging tanong mo na lang ay kung aasa ka pa o hindi na, maybe I'll give you an answer as a guy coming from a point of view ate ng isang lalaki, huwag ka na lang umasa. Unang-una, ayaw na niya. Pangalawa, he's away. So, ano pa yung part doon na pwedeng maayos to, magkalayo kayo. Di ba? Kasi kung nag-aaway kayo, but both parties ate are willing to at least do something para maayos to, maybe it will happen. Pero sa inyong dalawa, hindi ganun na eksena eh. Sa inyong dalawa ate, ang kwento is that you're here and he's far away, ate, at ayaw na niya makipagrelasyon sa'yo because di ba, may duda siya sa'yo. Oo. And you have a story ate that you want him to believe you and yet he cannot make himself believe you ate. So he refused to believe you and you refuse to change your story. You stick with that. It's okay kung yun talagang kwento mo and I apologize from the bottom of my heart. Jenda, if I cannot come, di ba? If I cannot make myself to believe you, ate. So kung tanong mo, Papa Jack, kakasa ba ako? Well, I'll give you a no. Wag na. Magpadis ka na lang bukas. Papadyak na. I'm not hiding anything talaga. Pakilakas po. Wala pa kong yung tinatago sa'yo or sa asawa ko. O sige, ate. Wala kang tinatago. O, may tinatago ka pala o wala ka talagang tinatago. Ayaw niyo maniwala. So it doesn't Yun nga matter. po, yun ang... Ayaw na niya. Di wala na tayong magagawa. Is your question, Papa Jack, aasa ba ako? O di wag na. Dalawang babae na pala na hindi na kayo okay, di ba? Yes. Pero pumupunta siya sa bahay Pakilang jowa ka natin. bago gasawa. Yep. Pakilakas po yung boss. Please po, nagmamakaawa. Dalawa lang po. Dalawa. Yun ang unang dalawa, sino ka-Facebook mo dun? Ay, hindi po sa Facebook. Ngayon, sino ka-Facebook mo sa kanila ngayon? Wala po kasi nung dati Facebook ko pala, tapos nung nakita niya naka-Facebook ko yung ex ko, nagalit siya. So, tinanggal ko na. Tapos, bilinak mo na siya sa Facebook mo, di ba? Oo, kasi sobrang ako nasaktan sa mga sinasabi niya. Hindi, huwag ka nang bumulong, parang awa mo na. Paul-tul na ako dito eh. Please naman, parang awa mo na po. Sorry. Stop saying sorry ate, kasi ang kailangan ko lang malakas na voice. Yan. Dikit mo lang. Bila ko na siya. O, bilinak mo pala. Di ayaw mo din pala magbalikan kayo. Hindi mo kasi umiwas lang ako sa mga sinasabi niya. Sobrang sakit na ba? O di, wag mo na hayaan na i-down ka pa niya ate. That's your story ate. You believe that's true? You want to stick with that one? Go ahead. Diba? And if it pains you so much that people do not believe your story ate, huwag mo na hayaan i-down ka pa niya at nakikipag-iwalay siya ka na maghabol. Diba? Huwag ka na maghabol. Pwede ba yun? Kasi hirap magpalaki ng 3 anak eh. Pinatawagan naman yan yung mga bata, di ba? May sustento naman. Wala naman ate, this is beyond your control ate. Whether maniwala siya o hindi, di ba? Whether totoo siya sabi mo o hindi, ayaw na niya maniwala. At kahit naniniwala siya, ayaw na niya kasama ka, ayaw ka na niyang kausap. So that's beyond your control. Ano pa gagawin natin eh? Okay, I apologize for not believing you ate, but I know the feeling ate na may kwento ka at di ka pa naniniwala. It's very frustrating, tama? Yes. It's very frustrating ate. And you are so frustrated.
Kung nakikinig siya ng mensahe mo sa kanya, then magpaalam ka na, dali. Say sorry, thank you, and goodbye, and please speak louder. Mga 7,000 to 8,000 times na sinabi. Diba? Kung patience lang ang pag-uusapan, ng haba po ng pasensya ko, sorry. Nahirapan kasi ako mag-move on. Well, let's start the process tonight, ate. I want you to say sorry, thank you, and goodbye. Kahit na sabihin natin na symbolic lang tonight, at least you're taking the first painful step. Hindi ko kaya. Hindi mo kaya. Okay. Magmensahe ka na lang sa kanya. Mensahe lang. Masa pa rin kasi ako na magiging maayos eh. Pero kahit anong gawin ko, hindi ka maniwala. Mas pinapaniwalaan mo yung pamilya mo, yung mga tao na kapaligid sa'yo, kaysa sa akin na almost 10 years mo na rin naman ang kasama. It's so hard lang talaga na harapin ito mag-isa. Kasi naawa ko sa mga anak ko. Kaya that simple pagdududa, ganito na naging resulta. Ang hirap. Gusto ko mag-move on, pero hindi ko magawa. Minsan parang gusto ko nang mag-isa. Gusto ko nang iwan yung mga anak ko. Pero mahal ko yung mga anak ko. Ingat ka na lang. Kung siguro kung tayo, pagdating ng panahon, tayo. Pero kung sa ngayon, alam ko na bakala. Sa ngayon, alam ko napakala mo kasi wala ka nang pakinggan sa akin. I'm still hoping someday dumating yung time na maliwanag na isip mo. Yun po. Hello? Hello? Andito po kami po. Naglalaba po akong damit. Andun yung service. Salamat, Jenda, sa pagtawag. Jenda, Po. thank you for calling, ate. I'm sorry, ate, wala akong may tulong. I really apologize. From the bottom of my heart, I am really sorry I wasn't able to believe your story. I hope you had a better one. But God, I will pray for you, ate, na makayanan mo ito. Kaya mo yan. Ang mga nanay mahirap sumuko. Mas matapang kayo sa amin. I hope we can talk soon. Ano? Well, ibubuk ang bibig mo, sabi mo, ganun.
I don't know, ate, but I hope I can hear a better story. There's a detail na kulang dito, and I hope masabi mo sa akin. Whatever the reason, but di mo masabi yan, ate. Sana next time you will have the courage to at least tell me. If you consider me as my friend. You are my friend, ate. Kaya komportable akong sabihin sa'yo na Jenda, hindi kasi ka panipaniwala. No. Okay, di sige, no. Good luck. Kausap kita someday. Opo, someday. Ganun. When my life has passed me by. Thank you very much for calling, ate. Okay. Bye. Ingat po, bye. Malungkot. Ay, nako, mga kaibigan. Sa mga nagalit po sa akin, patawarin niyo po ako. Papakatotoo lang po. Parang yung ibang tawag dyan, nakailang jowa ka ng mga tatlo? Tatlo? Hindi ka sure? Di ba? Di ba? Alam mo, plastic agad eh. Nakailang jowa ka ng mga tatlo? Mga tatlo? Tanga ka, hindi ka marunong magbilang na maayos? Tatlo? Mga tatlo? Hindi ka sure? Gago. No? Mga plastic yung ganun. Dalawa or isa? Ha? Dalawa? Mga kaibigan, counting one or two things or maybe three occasions, mga kaibigan, that's visual. You don't really need to count. Diba? Hindi mo kailangan ituro isa, dalawa, tatlo. Ay, nako. Hello po sa mga bisita ngayong gabi. Ang daming tao. Wiki-air ko na naman itong mga kusok. Nagpapalipas ng traffic. Saus! Naku naman. When you wake up and find me gone tomorrow, don't think Ay, Tony Rose, tag you ay status. Uy, nag-tweet yung asawa ko, thank you for being such a great husband. I love you. Woo, black. Black you. Nilike ko na. Like lang para suplado. Walang comment. Ganun pag cute. Hello po sa mga bisita ngayong gabi. Ang dami pong tao dito. Magbabati lang muna ako, ha? First batch, mga kaibigan. Nga pala, ang oras ay impunto alas 11 na. Uy, 11 o'clock. Ano bang tawag nila dyan? Hindi, wishing hour? Wishing hour daw yan, di ba? Tama, 11 ba yun? Bahala kayo. Impunto nakaw, sa mga gutom po ngayon, takbo na po sa pinakamalapit na convenience store or sari-sari store. Tinagalog ko lang. At bumili na ng Swift Carne Norte Swak Pack. Uy, 10 piso lang kaya attack. Hindi masebo at buo ang laman. Wow! Ang Swift Carne Norte Swak Pack, mga kaibigan. Oh. Pag barya na lang natitira sa bulsa at gutom ka na, abay bumili na ng Swift Carne Norte Swak Pack. 10 piso lang, hindi masebot buong laman. Kaya attack. Bilinggo, no? Madami mga comments, mga kaibigan dito. At ang pinaka nag-stand out ay ang pogi mo po, yun lang. Wala pong nag-iimbento lang po ako. Sabi ni Paolo, ang wishing time ay 11:11. Talaga? May wishing time pala. Ginawa niyo man malit kayo yung hinahanap niyo buto sa manok, yung pa-V. Tapos naghahatak kayo magkuya. Kung kano mapupunta yung may kanto, saka siya mag-wish. Wishbone, ha? Hindi namin ginawa.
Nagtatanong lang ako. Hello po sa mga namamasada mga kaibigan, sa mga nilalang po na araw-araw kumakayod para madoble ang kita. Well, mahirap talagang doblein ang kita. Kung ang jeep mo ay waluhan talaga yan. Diba? Kung gusto madoble, dumoble ka ng pasada. O, kaya lang, pwede mo madoble ang mga kaibigan. Kada karga mo ng Shell Fuel Save sa Shell Station, 3 litro. Di naman kaya Shell Fuel Save Diesel, 5 litro, madodoble ang points mo. Lalo pag member ka ng Shell Pepeng Pasada Club, mga kaibigan, sa lahat po ng accredited Shell stations sa Luzon. Oh, talaga oh. Madodoble ang points mo mga kaibigan 48 hours after ng transaction. O diba? Madodoble na yung points mo. Sa club na pinangungunahan ni Pepe. Ang Pepeng Pasada Club ng Shell, mga kaibigan. Grabe no? Ang laki na ni Pepe. Magpapakarga dyan mga kaibigan ha, you don't have, diba, to contemplate kung anong kakaroon nyo sa mga tangke ninyo. Dapat memorize nyo na yan. Shell Fuel Save. Because you're always making the good choice when you fill it up with Shell Fuel Save. Ginawa yan mga kaibigan ng ng Shell scientist na merong active efficiency ingredients para mas magtagal kumpara sa standard fuel. Alam mo, nag-text dito asawa ko. Thank you sa date, mahal ko, I love you. No, tura mo, black. May reply, okay. Para cute. Si Tito Eddie Castro bumabate. Pag-greet naman ang boss namin si Boss Ansuan ang pati si Denzel na nakaantabay from Tito Eddie Castro. Hello po to my Chancellor 9,000 family. Maligayang pakikinig po. Thank you very much for sending me magaganda kong mga polo. At saka yung brief ko, Chancellor. Ako lang po may Chancellor na brief. May kwento dyan. Kung gusto nyo malaman yung kwento, mamaya mga 2:30 ko kwento ko. Palala nyo sa akin ha. Ako lang mga kaibigan. Ako lang ang nagsusot ng Chancellor na brief. Wala kayo. Pabati lang muna. Papa Jack, pakibati naman po si Greggy, Frances, and Martin na nakaantabay ngayon. Maligayang pakikinig po sa mga pagmumukha ninyo lahat. Hello po. Happy listening to Jefferson Tan every night, nakaantabay. Kay Papa Jack kasama si Jericho. Ayan, my batiks. Yan, si Rini Boy, love you Tan. Parang basos love you Tan. Tan Sarmiento family, miss you so much. Hi kay Tabs, miss, Kulien? Kalien, ano to? Pangit na sulat eh. Ano na? Kalen? Cullen? Hindi yan Kalen, mali kayong lahat. Ako yung tama. Alam mo mag-anak ko no? Hi kay Tabs and Vance, especially to Ryan? Nak ng tokot, baboy na sulat to. Kaya mo yan, Ray, God bless. To Gia and her twins, baby A and baby B. We love you, Guy. Luzminda, Bacolo, Adlea, Valdez, Jing, Jane, Tatay Elliot, Jojo, Pionyo, and Vanessa Kabutihan. Maligayang pakikinig po. Salamat sa pag-antabay, pagtutok, pakikisalamuha sa akin dito. Hi to my children. Wow, parang Father Abraham lang. Father Abraham, 7 children. 7 children has Father Abraham. Sophia, Chloe Bell, and Sean Gabriel Ortega. Happy birthday to Kuya Tiodi of Liliw, Laguna. Uy, gawaan ng mga sapatos. Mura sandals dyan. Hi to Alicia May, Adrian, Christine, naknanta ko ang sulat to. Parang sumakay muna ng kuliglig tsaka nagsulat ha. Tapos lubak yung daan. Cristel and Vimo, ano to? Bala kayo, hindi ko basta pag hindi ko nabasa. Pag hindi maintindihan. Hi to my husband Ednar Kimora. Ayan. And to my office mate Elizabeth Duldulaw. Hi to my mama, Mayet, Papa Pasi, Margo, and Biel, Ati Beck,
Fine and Tony. Happy listening po. Papa Jack, hello to Obispo family, Makiling family, ang Casabar family, Del Rosario family, Suiz, Jessa, Josh, saka Sis talaga. Enigma Clan, Clash of Clan, from Bishop. Sus, tsura niyo. Hi to Regular Abuid, Baal family, also to Asian Institute of Maritime Studies, peer facilitators, yan, from Honey Grace Abuid, Gladys May Regular, and Clarence Baal. Yung iba, mamaya na. Ano to, batian lang? Gusto niya batiin ko kay lahat ngayon mismo? Tsura niya. Ay, nako. Dami kasi dito. Si Vice Mayor Isko Moreno, kamukha ko, ayaw lang niyang aminin talaga. Siyempre, ang pogi kasi, nakakainis eh. Nung minsan nagpa-picture ako, pumangit ako, nagsukli pa ako ng mata, nag-gel-gel pa ako, nagpabako ako, pagtabi niya, pumangit na ako kagad, effortless, ano ba yan? Hello Vice, good evening po, nagro-ronda po kayo, ingat-ingat po kayo. Salamat po sa pagantabay. At, maligayang pakikinig po kay Sir Kim P. De Leon. Dami na kasabay dito. Si Christine Dera Lakimata ay nag-text. Pa-block ko ngayon. Block you. Ingat po Vice. Salamat po sa palagi ang pagtutok sa programa natin. Aga Mark, music coming your way mga kaibigan. I just don't know what to play for our callers. Dahil dalawa na po silang nakatawag sa set na yon. Ano kaya maganda? Ocean Deep kasi siman yung asawa niya, no? Love can I'm alone. How can I tell her? Pwede. Ano kaya? Buko. Magkabilang mundo. Kailangan malaki yung panga mo dyan eh. Magkalayong agwa. Alam ko na, somewhere down the road na lang ako. Ay, nako. Alright, mga kaibigan. Do not touch your dials and your radio sets. We'll be with you. And we'll be back. Tutok lamang kayo mga kaibigan sa ating palatuntunan True Love's Conversations sa sapang strictly pampuso. The letter will be up next. If you want to be part of that portion, you can send your letters directly. But ganito mga kaibigan, naka-down po kasi yung website namin. So naisip ko na marami naman po yung mga sumulat sa atin na hindi natin napagbigyan right on the very night na pinadala nila. I will try mga kaibigan na balikan yung mga nakaraang mga sulat at babasa ako tonight, ha? I just really hope na effective pa yung mensahe, baka nakalipas na yung issue. But let me play this one first, coming from Barry Manilow, somewhere down the road. Uy, may Jollibee. Somewhere down the road, may vulcanizing shop. Alungkot ng kantang ito, no?